lang sa seminary kami ni classmate ko kami. Although mas bata po yan sa akin. Pagpupunta po ako sa Guadalupe, ang hindi alam ni tatay at ni nanay, hindi ko man sinabi sa kanila na ang nanay ko po, nung na-meet ko sila ay 12 years nang patay. Ano ba? Kaya, nung nagkakilala kami, and I start, lalo na nung sinabi sa akin ni tatay, alam mo Yuli, parang bahagi ka na ng family natin. And thank you sa pag-alala mo kay Ami, kasi kumisan din natin, trip po siya doon. And kumisan doon ako kumakain, and sinabi niya, parang kabahagi ka na ng family. So I started calling him tatay, and I started calling si Nanay Jean, nanay. Sina po ang unang tinawag ko ng gano'n, simula nang mamatay po ang aking magulang po. And simula noon, nagkaroon kami ng napaka-close na relationship sa bawat isa. And nagulat nga ako nung mag-celebrate sila, ano yun, when Dr. Russell Ebersole officiated yung kanilang renewal of vows. Pang ilang taon yun? 50th Golden Anniversary. Kasi po, yung kanyang apo, ilang apo, I don't know, kung ilang yung inaanak ko, ako Ninong. And then kuya nila akong lahat. Si Miss pa bata, pero tapos sinabi na ako ni tatay, nanay, ako magiging Ninong nila. Kaya parang, si tatay, nanay, ako Ninong. Di ba? Parang ganun ka-special po yan. At lalong naging malapit kami sa kasi po, noong maagang namatay ang asawa ni Amorgen. Ako wala pang 30 yata, no? Nung siya yung computer. Si Amorgen po ay sa amin na tumira. Kasama ng kanyang maliit na baby na nakita niyo sa picture kanina o sa video kanina, si Sasha. Yung mga naunang great grandchildren na narinig niyo po ang nagsalita ay anak po ni Sasha. Mag-pray na ba ako? Yung mga batang yun ang apelido ay Cash. So sila yung tumira po sa amin. Kasama ni tatay at ni nanay. At kasama din ni auntie na taga Mississippi. Parang pinsan niya tali nanay, I'm not sure. So yung pong bonding namin for a long time, mahabang panahon na nagtuturo sila sa bahay. I didn't have much to offer kasi po yung first 3 years ko sa pagpapastor doon, wala pa akong sweldo. And so I was struggling financially. Nandun sila, pero nakakatuwa, sama-sama. At tuwing uwi ako galing sa work, si tatay ko ay nagluluto. Yung kanyang niluluto madalas, 3. Sinigang na isda. At nagluluto ng nilaga, ganon din munggo. Sabi ko tayo, bakit munggo? Eh, yan lang ang kaya natin. Wala po kami masyadong pera ng mga panahon na yun. Pero ng mga panahon na yun na nag-struggle ako financially, we didn't have a lot, masyadong furniture sa ko. We were just starting, malilit pala yung mga anak ko. Ang saya ko ng bagay na yun. So, parang meron akong tunay na magulang na kasama sa bahay. Kaya ako pinatutuwa. Nung marinig ko ang nangyari kay tatay, and prior to that, nag-preach ako sa GCF ng Tipolo, Pastor June. Ang huling words ko sa kanya, kumusta si tatay, di ba? Say na ako kumusta si tatay? Ang sabi niya, Kuya, he's doing well. And within hours po, siya ay nandun. And it was my wife who broke the news to me. And I don't know how to describe how I felt. Pero nung nag-message si Ami, sabi niya, Kuya, narinig ko na, of course, narinig ko na. And as we continue to chat, I found myself in tears. Parang mixed emotion, in tears na sayang. Uwi ako ng Tuesday, hindi ko siya abutan. On the other hand, I know na in and out sa hospital. But I'm grateful kasi hindi na sayang yung pagkaka-hospital ko niya in many occasions. Na-witnessan niyo po ang bawat nurse, bawat staff, ang bawat isa. Yan si tatay. Diba? Ulit-ulit natin narinig yun. He loved to share the gospel.
very, very, very prayerful. Isa siya sa dalawang tao na nagsabi sa akin, Yuli, pinapanalangin kita. Lagi-lagi. Araw-araw. Yung pong isa, if you care to know, si Miss Alagan. Bago siya namatay, yun din ang sinabi niya sa akin. Ang last time ko pa nakausap si tatay ay month of May. Pero hindi ko makakalimutan, kinantahan pa niya ako. Yung kantang hindi ko kaya kantahin kasi Tagalog. At lahat ng stanza from first to last, and it's about joy, it's about being happy, sa Panginoon. Kaya si tatay, malaking bahagi ko ng buhay. Marami sa inyo nakakaalam, nag-aral po ako dito ng 4 years, pero hindi pa ako nakatapos. Pero one day, sabi ni tatay, hindi ko maintindihan hindi ka nakatapos. Alam mo, ako sabi ko, board, nagbigyan ka ng diploma. Ito yan. Ang unang diploma ko po ay galing kay tatay, firmado ni tatay. Siya po ang chairman ng Board of Trustees. Kaya, may diploma po ako. Kala niyo ba? Kaya yung po ay tinatanong ko po, pabalik, looking back, na malaking bagay sa aming buhay. Pati yun, naisip niya. Parang naisip niya, parang wala kang diploma. Parang gano'n, So, every time kami po ay nandun, the Pastor Dave, funding ng mga pastors ng PBSNI, what a joy to see him there. Kahit na may oxygen na kaupo, kasama namin na lunch, kwentuhan. Minsan po, pinakausap niya ng sambal. Nakakatuwa po kasi lingwahe na siguro ako ilang nakakaintindi dito sa kwarto sa room na to, other than Ate Dalen. Di ba? Si Ate Dan. Kaya pwede kong kausapin ng sambal yan at si Ate. Sino pa sambal dito? Okay. Pero ganun kami mag-usap ni Pastor. Okay? So kaya hindi ko po ikinalulungkot ng buong buo na si tatay ay nandun na. But it's time for him to go. Ang ganda ng message si Pastor Dave. And as Pastor Dave was sharing yung patungang visit ko, siya pinas niya kay Pao. Si tatay binigay kay June. And I don't know if you know this. Sa immediate members ng family ni Pastor o tatay o Pilango, ilan na ang pastor? 6 o 7. Including si June, si Pastor Dave, Pastor Ariel, sino pa? Si tatay, of course, si Tyler, si JC. Tingnan niyo yan. Isang pamilya lang po yan. But what a legacy, isn't it? What a legacy. Kaya nandito tayo ngayon and I'm sure kung hindi lang siguro sa time and circumstances, mas marami pa. Mas marami pa nandito. Kulang tumulong na to. So I'm glad that I'm part of this, na nakita ko lahat, narinig ko yung testimony. Lahat ko ng testimonies narinig ko, I can attest. Totoo yan. Talagang walang exaggeration. Ganun talaga si tatay. He lived his life like a warrior, sabi ni Pastor Dave. Like also a runner who finished his race. And like a faithful messenger who kept the faith. Napakagandang halimbawa for us to see him, know him as our role model. Siya po ang model ko. Yung sinabi ni Pastor Basto kanina na binasa ni Pastor PJ, na naiwan yung indelible mark, and I was listening to that phrase, indelible mark, inisip ko sa aking buhay. It's huge. Malaking mark si tatay sa buhay. And with that said, let me also express my deepest sympathy sa family. Kahit po ganyan ang age si tatay na wala, kahit anong age, kahit sabihin yung 90, 100, meron pa rin grief. Because spirit will miss him. Diba? Pero yung joy, meron tayo. Because of the Lord. So for my family, to yours, family, si Lord, nandun sa stay sila yung dahil si Miss Pa, na everyday nandun sa hospital, everyday pinablog ka. Kaya updated tayo. Miss Pa, thank you, and sa mga pagtsatsaga mo at pagbabalita sa amin, we were kept updated. So let's rejoice tonight and we thank you. Yes, Ami? Sige. Ito yung microphone.
pasalamatan yung mga asawa ng aming pamilya, ng mga kapatid ko. Dahil they have been with us. Si Pastor Ariel, si Frank, Gwen, si Alvin. And most of all, I want to thank the Lord for my husband who has been with me. 30 years na kagano sa amin si tatay. Hindi siya nagkaroon ng program all kaganda na ano. And then when tatay was already on his last moments, hindi ako iniwanan ng asawa ko kasi alam niya matatakotin ako. At ayaw ako paalisin ni tatay. Gusto ni tatay na sumama sa akin sa bahay. So I thank the Lord for all of you and especially to asawa ko. Napaka-sweet. Love you all. Can we have two more volunteers na may mic to sing yung favorite ni tatay, one stanza lang. The name of Jesus, you know that? Oh, then possible. Favorite niya, pinanta niya even sa last breath niya. I need volunteers, I cannot read. I need a few to my microphone, microphone. Pastor, kaya mo? Sino? Pastor Arnold, alam mo to? Okay. Sige, naga. Tulungan mo. Pastor, kaya mo, Doctor. Who else?